Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. Hindi ko na-explain. Palagi naman natin ito ginagawa. Tingnan natin ang kanyang nararamdaman, ano ang intention, behavior, nararamdaman mo, or hidden secret or hidden ng connection na ito at advice. Syempre, sa mga nagkahiwalay at gusto ng clarity, syempre, kukuha pa rin tayo ng baraha. At sa mga gustong messages na gustong marinig, kukuha tayo ng baraha, no? Yan. Vice versa tayo palagi sa mga gusto magpa-personal reading. O, nasa description below ang details sa paki-check na lang po. Vice versa, palagi nyo tadadaan dito sa vice versa kasi hindi ko binanggit ang inyong pangalan. Tao na nakakonect kay Capricorn. Kapatid, magulang, kaibigan, karelasyon, pamilya, kung sino man ito. Tao na nakakonect kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Vice versa. Ano nararamdaman mo kay Capricorn? Okay. Okay, nararamdaman niya sa'yo Capricorn, no? Ang sabi niya dito is, you are the person na mabait talaga, no? Sa mga ano to, umpisahan ko lang muna sa sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, mabait ka naman daw, no? Mabait ka naman daw. Tandaan nyo, vice versa to. Mabait ka naman daw. Yun nga lang, may mga time daw na nagkaroon ng mga pagsisinungaling o yung mga bagay na inilihim when it comes dito sa connection na ito. Yun na nakikita ko. Kaya nararamdaman niya, mabait ka pero hindi yung point na parang pinaghintay mo ako. Parang, yun lang. Parang may mga bagay na naramdaman niya na may mga nilihim o sinikreto ka talaga sa kanya. Nagsinungaling ka o may mga pagsisinungaling na sitwasyon. Ganyan. Ang sinasabi niya dito, kung kayo naman is connected na walang third party, no? Sa mga walang third party, nararamdaman niya sa'yo, yun nga, you always have a faith, ang sinasabi niya, mabait ka, you always try to make it balance yung connection na ito, sabi sa'yo nitong tao na to, Capricorn, and yun nga, parang may mga ano ka rin, kung titingnan ko dito, you always matalino ka naman ang sinasabi niya. You always use your wisdom or yung mga karunungan mo sa buhay mo. Nando magaling ka rin daw naman din sa mga strategy. Yun lang minsan may mga time na nahahang ka. Hindi ko alam in what way, pero siguro either sa pagod yun, para sa may mga ganong sitwasyon, no? Sa iba sa inyo, sa mga, kaya minsan, pwede rin na yung point na palagi na lang siya naghihintay o naghihintay siya pagdating sa'yo kung may sasabihin ka ba or hindi. Pero minsan siguro is nandun yung tahimik mode, no, vice versa tayo, na nararamdaman niya. Pero mabait ka daw. Yan. Andun yung fair connection or yung fair situation or yung fair na pagmamahal. Sa mga walang third party to ha. Sa may mga third party na tayo ngayon ha. Sa may mga third party situation, yun din. Para na doon sa point na alam din ng bawat isa o alam niya na may sikreto ka talaga o may mga malihim ka, no, sa sinasabi dito. Yung palagi na lang siya na pinaghihintay mo at palagi na lang daw siya na nag-iintindi pagdating sa'yo. Parang nararamdaman niya na, bakit parang ako na lang ata ang nagpapahalaga or nagbabalyo dito sa connection na ito ba? Bakit ganun? Bakit ganyan? Nandun siya sa point na yun. Kumbaga nararamdaman niya sa'yo is they want clarity in this connection sa may mga third party. Ayan na po, lagot na. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Capricorn. Ano ang intention mo kay Capricorn? Vice versa, anong intention mo? Ace of Swords. Pwede explain mo sa akin? Eight of Swords. Ace. Parang alam mo yung Ace of Swords ko, parang Eight of Swords, di ba? O, hayaan niya na. Bulol si ate, bulol. Kakaintindi na lang po yung words ni ate.
Okay, sa mga may third party diyan, 'no, sa may mga third party diyan, intensyon niya sa'yo, hindi pala third party, sa mga nagkahiwalay. Intensyon niya sa'yo is gusto niya kausapin, eh, mm. Gusto niya kausapin, nandun siya sa point na either this is if they want something clarity like I told kanina, or nandun yung point na na gusto ka niyang kausapin and they want to try to work it out, this connection, kahit na kayo ay magkaibigan na lang. Yun ang intention niya sa'yo. Kumbaga, gusto pa rin niya na, or vice versa to ha, or maybe nandun sa point na I want harmony na lang. Kumbaga, harmony and peace in this connection. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, sa mga nagkahiwalay, intention niya sa'yo is, dalawa kasi na lumalabas na ano, no, is, yun nga, maybe ikaw ito or siya, to cut it you in my life. Kasi I'm happy right now. Nandun na sa point na yun, ano, I'm happy right now, I doing my best. I try to work it out, any situation of my life, nandun sa point. Kumaga nandun siya sa point na yung mga hindi ko kailangan, aalisin ko. Yung mga nahandyan, pahahalagan ko. Sa mga nagkahiwalay, dalawa yung ano na yun. Sa mga walang third party connections, mga walang third party connection, intention niya sa'yo is marami siyang bagay na naiisip or gustong sabihin sa'yo, no, na gusto niyang i-work it out, or pwedeng nahandin yung point na may mga bagay siya na gusto niyang i-pursue when it comes to this connection. Yun. Intention niya sa'yo is to talk to you. Ganyan. Wala tong ano ha. Yan, intention niya sa'yo is to talk to you. I want victory and success when it comes to this connection. Handun na yung point na ibibigay ko yung lahat o ibibigay ko yung best or yung I try to work it out, this connection to be happy. Na maging masaya tayong dalawa, ibibigay ko yung love and support ko sa'yo, ganyan. Yun lang. Kung kailangan na ano, nandiyan siya sa point, magbibigay talaga siya ng best, no? Sa connection na ito. Yun. Gusto ko naman niya kausapin. Kung elder kayo, syempre hindi pa rin naman na gusto kanya kausapin. Maari lang talaga na kung hindi man kayo nagkakausap, na iniisip mo na meron siyang iba, is busy lang po siya. No, nandiyan siya sa point na gano'n. Eh, kung alam mo na kayo is may third party, sa third party na tayo. So, yung mga third party, oo. O, nandun kasi sa point na intention niya sa'yo is, sa iba dito, at sa tingin ko, alam niyo na to. Alam niyo na may third party siya. Or maybe this is you, ha? Ang intention niya sa'yo is, wala, to collaborate and dyan ka lang, ganyan. To give me love and support behind me, ganyan. Kasi ang nakikita ko dito sa'yo is connection when it comes to a friendship. Ganun. Yung a person na kapag kailangan ko, nandyan ka. Ganyan. Kahit na may third party. Ngayon, basta dyan ka lang. Nandun sa point. Pero ang nakikita ko kasi dito, sana hindi ka niya i-cut. No? Yun ang nakita ko. Or maybe you want to cut this person, pero hindi mo magawa. Yan, at nahandun yung isa sa inyo. Maring nananahimik na lang. Maring nahandun sa point na yun. Tingnan natin. Tao na na-connect kay Capricorn. Vice versa, ano ang behavior mo kay Capricorn? Anong behavior mo kay Capricorn? Wala, ganun. Behavior mo kay Capricorn. Okay. Sa mga nagkahiwalay, ang behavior niya sa iyo is medyo magulo yung isip nito May wala naman siya action. Okay, behavior niya sa iyo, siyempre nado yung point na they manifesting na magkaroon kayo ng pagsasaayos, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun nga lang, hindi ko nga nakikita yung action niya kasi medyo naguguluhan ata siya. Hindi ko alam. Siguro, baka nga siya may kasalanan or ikaw may kasalanan na maaari nagkaroon siya ng trauma doon sa sitwasyon na yun. Kaya hindi rin niya alam. Ganun. Yung mga nagkahiwalay yun. Ang nakikita ko sa kanya na
syempre kahit papaano gusto niya pa rin magkaayos in a nice way, in a good way. Either this connection is magbabalikan man or hindi, nandun sa point na yon sa nakita ko. Sa iba naman sa inyo, dalawa kasi siya, is behavior niya sa'yo is syempre is to end you. Kasi masyado naging complicated yung connection or masyado na nagkaroon ng hot conversation or nagkaroon ng magulo yung connection. Kaya I want to end you and I want to start a new beginning in my life. And I know my worth, sabi niya ganun. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga walang third party connection, ang behavior niya sa iyo is nandun yung point kasi na yung gagawin ko yung lahat kahit na mahirap, kahit na malungkot, o kahit na may mga tension or struggle in this connection, gagawin ko yung lahat pagdating in this connection na maging okay or maging maayos or maging good or magkaroon ng mga pagbabago in a good way. Nandito sa point na yan. Kumbaga kasi hindi yung intention niya na, behavior niya sa'yo na mahalaga ka talaga sa kanya. No? Sa nakita ko. So, mga walang third party to ha. Yun. And then, ang nakikita ko naman sa mga third party, pagka nagkaroon na ng pag-aaway, alam mo na yun, di ba? Ibig sabihin, pag hindi kayo nag-aaway, ibig sabihin sa kabila nagkaroon ng pag-aaway. Pagka sa kabila naman, nagkaroon ng pag-aaway, ibig sabihin nag-aaway yung main. Yun lang yun. Kaya intention niya sa'yo is, ganun. Medyo struggle to kasi ando sa point na itong connection na to parang, I want you to be my supporter. Ganyan. I want you to support me behind my back. Sa mga ginagawa ko, sa mga actions ko, sa mga ganyan. Meron mang third party or wala or magkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay yun, kailangan kanya na kasi gusto niya ng masasandalan. Ganun. Tingnan natin, nararamdaman ng Capricorn. Vice versa, palagi. Ano nararamdaman mo? Four of Pentacles. Pintuan, Okay, Emperor. Okay, nararamdaman mo sa kanya, sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, this person is very controller, controlling, manipulative, or nando yung point na, makasarili at sakim. Yun ang nakikita ko nararamdaman mo sa kanya. Or vice versa tayo. Yun. Nando sa point na may mga time na siguro pinipilit yung gustong sabihin or pinipilit na tama siya or ikaw ang mali. Pwedeng vice versa to ha. Nando sa point na yun. Kung kayo naman is in connection na wala naman kayong third party, ang nararamdaman mo sa kanya, hindi yung strong personality ni itong tao na to. They always care. Nandun din yung care when it comes sa connections ng they always try to evaluate any situation in life. Nandun naman yung balancing, nandun yung pagbabalance ng connection na ito. Nandun naman yung they always want ng peace, ganyan. They always try to make a peace when it comes in this connection. Nandun din nararamdaman mo rin sa kanya, parang nagkakaroon siya ng pagkukontrol when it comes sa kanyang emotions. Ganun. Hindi ko alam in what way. Or pwede this person is a leader or a boss or may mga pinamumunuan. Pwedeng ganun. Kaya ganun yung personality na nakukuha ko sa kanya. Kung kayo naman is my third party dito sa situation, alam mo naman na. Yan pamimilian. Alam mo na yan. Kumbaga ando yung point na ipinaglalaban mo na lang yung connection na ito. No? Or isa sa inyo nagkakaroon na paglaban sa connection na ito. Nandun din yung pagsisiyasat or nandun din yung pag-spy or paglilikom ng mga information, pwedeng siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya. Vice versa kasi hindi ko pinanggit ang iyong pangalan. Na yun, nakaramdaman mo sa kanya na parang feeling mo
sinasabi niya na parang palagi siya yung tama, siya yung dapat masunod, na ganito dapat, yan dapat. Nandoon sa point na yun nga, makasarili at sakim din, no? Ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang hidden ng connection na ito. Maaring ikaw ito or siya ha, vice versa. Ano bang hiddens? Okay. Ang hidden, itong energy na nakukuha ko dito, ang hidden na nakikita ko dito sa sitwasyon na to is, alam mo yun yung, may mga sitwasyon, yung sitwasyon na hindi niya rin masabi sa'yo. Ganyan, o may mga bagay na pwedeng nagkakaroon ng secret, or may mga bagay na natitikom na lang siya pagkausap ka niya or kausap mo siya, pwedeng ganun. O may mga gusto niya sabihin pero hindi niya masabi, pwede na doon sa point na yun, ano. And then nakikita ko rin dito yung secret. Mabait naman ang nakikita ko no. Nandun yung giving when it comes nitong energy na nakukuha ko. Napakamabait, naka-patient. Ang nakita ko dito, they try to make it balance any situation in life. Nandun din yung focusing, handun din yung, kumbaga nandun din yung mga pag-iisip kasi nitong tao na to. Yung focusing and strengths nung tao na to, handun din yung kindness na sinasabi mo, or vice versa, handun yung lakas ng loob na siguro may mga sitwasyon na kung may mga nararamdaman siyang painful, 'di ba? O may mga iniisip siya na isang sitwasyon, pero handun pa rin siya na pinipilit niya pa rin balansehin yung sitwasyon. Kumbaga nandun yung point na yung hidden nito malalim mag-isip ang isa or palaisip ang isa. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin advice. Pwedeng alam mo na rin naman yun. Advice. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is kinakailangan mo talaga na lakas ng loob. And sinasabi rin dito na you need to open up yourself, your mind, yung sarili mo. If you want to speak up, speak out. And then also is you need to escape sa isang sitwasyon na you feel it's not working to you anymore. You need to getting away with something. Ang sinasabi rin dito. Tsaka ando yung point na may mga bagay na kailangan mo nang desisyonan or may mga bagay na kailangan mo i-let go or kailangan mo nang umpisahan na doon sa point na that decision making to change your cycle is in yours. No, depende yon sa iyong movement or sa iyong action, kung mag-a-action ka ba. Yun ang sinasabi. Huwag mo daw kakalimutan na mahalin, paalagaan, i-nurture yung sarili mo. Kung may mga bagay na kailangan i-develop, ganyan. Hindi naman daw masamang magsaya or mag-enjoy sa buhay. Yun ang sinasabi dito, no? And release mo daw yung mga pag-aalala mo, yung anxiety mo, and syempre, huwag ka mapanghinaan ng loob, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Kung may mga bagay na kailangan ng renewal, ganyan, or kung may mga idea ka or may mga bagong opportunities, i-force mo lang siya na i-force. No, yun ang sinasabi sa'yo. Basta always trust to your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. Yun ang sinasabi dito. Kasi nasa sa'yo si Wheel of Fortune. Ikaw na yung the chances of your good destination is in yours, Capricorn, ang sinasabi dito. Depende na lang yun kung babalik ka sa ilalim uli o sa gilid o taas, ilalim, ganyan. Depende na sa iyo yan. Tingnan natin ang mga messages pwedeng sa mga may third party, nagkahiwalay, Capricorn. Okay, done explaining. No more justifying. Silent exit energy protection. Oy, may nag-ano na may tumalikod na pala dito Para hando yung point na, alam mo yung isa sa inyo kasi sa mga nagkahiwalay siguro na, okay, alam ko na wala akong mapapala sa iyo Ba't pa kita pa i-explainin? It's fine. Diba? Nandun siya sa point na yun, tumalikod. Or nandun sa mga sitwasyon na kung kayo is in a third party relationship,
yun nga, parang kahit tanungin ka man niya, alam niya na wala siyang mapapala or wala siyang makukuha rin sa'yo dahil hindi ka rin naman naaamin. Kaya ang nakikita ko sa kanya is magfo-focus na lang ako sa sarili ko. Magfo-focus na lang ako sa mga gusto ko. Nandun siya sa point na yun, ano? Or vice versa. And you deleted me, cut off digital. Okay, yung iba dito is na-handle yung biglaang nawala sa mga nagkahiwalay. Biglaang nawala, handle yung mga pang nag-text, no reply, o kaya is bilak ka nitong tao na to, kinatot ka nitong tao na to, or ikaw ito sa kanya, nandun sa point. O kaya handun din sa point na kung kayo is nasa third party relationship talaga, andun yung, alam mo yun, yung answer na gusto niyang mahanap o yung answer o yung reply na gusto niyang marinig sa'yo, hindi mo ibinibigay sa kanya. Yan, nagkakaroon din ng disappointment dito, no? Yan, may merong I still love you, OMG. Sa mga nagkahiwalay dito andun yung point na may mga binagbabalak siya, ikaw ito or siya, nagbabalak siya na mag-text sa'yo pero hindi niya ma-send. Nandun sa point na yun. Nagdadalawang isip siya. Kailangan ba? Dapat ba? What if ganyan? What if ganyan? What if nakamove on na siya? What if ganito? What if na hindi naman siya ma-reply? What if na nagsisend siya tapos nakablock ka pala o nakablock pala siya sa'yo kaya hindi ma-send. Diba? Nandun sa point na yun. Ganun din sa mga my third party. Kumbaga naghahanap man siya ng ebidensya or may mga hinahanap siya na messages or naglilikom ng mga ganyan, hindi niya pa rin makita. No, not found. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. O kaya may mga bagay na may mga gusto siyang sabihin sa'yo, hindi niya masabi. Kasi nga, I'm deleted. Parang nandun sa point na ako nagte-text ako kasi gusto kong ganito, ganyan. Inaano ko na lang. Dinidelete ko na lang. Ay, wag na lang. Tapos, send, ay, wag na lang. Tapos, pag send, ay, oh my God, block pala ako. Oh my God, do no reply. Yung sa point na yun, di ba? Tingnan natin. Ang sakit naman ito. Oy, do you ever think about me late at night? Ay, sino to? Nandun yung point na, handun talaga yung point na ano, no? Kung sa mga nagkahiwalay dyan, naisip pa kaya ako ng tao na yun? Ano kaya nasa isip niya? Sa point na yun. O kaya handun yung point na, kung may mga third party rin sa mga nagkahiwalay pala yun kung may mga third party rin, ako pa talaga, kumaga naisip pa ba ako ng tao na to? Inaalala pa ba ako ng tao na to? Nararamdaman niya ba yung mga ginawa niya sa akin? Ganun. Sino ba nasa isip niya every night and day na sa point na yun? You gave me the sweetest dream and the hardest reality. Okay, nandito yung sitwasyon, ano? Yung mga nagkahiwalay dyan, talagang, alam mo yung point na, oh my God, I'm awakening, nandito siya sa point na yon. Well, ano naman yung mga sweetest situation in the past situation, yung nga lang, naging masyado lang talaga masaklap yung sitwasyon, and this time siguro yung isa is, nag-protect na siya sa sarili niya, and I need to move on to protect myself, yun. And sa mga ano naman, sa vice versa, yun din, nandun naman yung ano, maaring napapanaginipan, nagkahiwalay man sila or in connection o nagkakaroon ng mga panaginip, no, na sitwasyon. At nahandun yung point na inimulat mo sa akin yung reality ng mundo o reality ng connection na ito. Nandun sa point na iyon. If you're questioning it, you already know the answer. Ay, mo, letter. Tapos, pag-iisip, diba? Hando yung point na kung nagkahiwalay kayo, nag-iisip talaga. Tapos, hando yung point na kahit naman na i-text mo siya, kahit naman i-delete ka niya, or hindi siya mag-reply, or kinat off ka niya, alam mo naman din sa sarili mo yung totoo. Ba't ka pa nag-iisip? Nando sa point na yan, no? Yun ang nakikita ko dito. Or ganun din naman sa sa mga magkakarelasyon na may third party. Alam mo naman daw yung the question. Well, kung paano mo i-connect yan, it's up to you. Kung baga kasi nahandun yung point na truth hurts. Oo nga naman, di ba? Reality check, wake up call, clear eyes. Yung iba sa inyo, no? Alam mo yung parang sa sobrang stress, oh my God, pagising mo, kulubot ka na, nagde-drain na yung mukha mo, kailangan mo protektahin yung sarili mo kaysa iyak ka ng iyak.
'di ba? Kaysa nahahatak ka ng nakaraan. But it's up to you kung lalo na kung may mga third party rin. Depende sa inyo 'yan kung paano niyo protektahan yung sarili niyo. Arigato namaste, God bless.